Hi Aries, 2026. Ito na po ang inyong reading. Love reading po tayo para sa bagong taon. Ano nga asahan nyo? Buhay, pag-ibig, relasyon, anong parating sa inyo this new year? Aries energy tayo. Guidance po para sa mga taong ito. Tayo po ay general reading guys. Of course, just only take what resonate. No matter what your relationship status, ngayon pa lang, Aries, single, in a relationship, married, maybe this message is for you. Kuha tayo ng guidance. Ano kailangan yung marinig this New Year 2026 po? Para sa mga Aries, message. Guidance advice 2026. Sinashuffle natin ito before and after. Hindi natin pipigilan kung pull lang bumagsak. Sige po, ito na yun. The Two of Wands. Queen of Wands. The Page of Swords. The Fool. Okay. Okay. Alam mo, sinashuffle naman natin yung mga sitwasyon. Parang hindi makakapigil yung mga nasa long distance relationship talaga. For some of you, tayo ay general reading. Kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aries, magkakaiba po ang bawat isa. Pero nabubuhay dito ang inyong mga enerhiya as a fire. Ready. I feel 2026 ay magdudulot or mag-iiwan sa inyo ng mas positibo. Gusto nyo to? Siyempre naman, you have to be positive. Positive lang tayo. May mga pagbabago, yes. Mga bagong simula. Ito oo. Pagbabago patungo sa mas ikalalalim ng inyong relationship. Yes, especially, ito isa-isahin natin, for those na sasabak, gusto niyo yun, sasabak sa dating stage ngayong taon. Oo, Aries energy. Kung meron kayong kikilalanin na someone, ang ganda, magical, parang andyan yung kahinaan at kalakasan ng bawat isa, or mapanghihinaan kayo ng tuhod. Ano daw? Parang may kilig. Kanina pa tong mga kilig at dilig na to, ha? Very fiery yung energy na nakikita ko dito. Ace, pages din, the Fool. Umangat pa rin yung pagiging young, childlike, free-spirited. Love is in the air, Aries. Mag-iinit talaga. Lalo pa kung napahintulutan nyo ng inyong mga sarili na makahinga. Dito sa ilang, for some of you na merong pinagdaanan sa relasyon na hindi naging magaan nitong mga nakalipas or up until by the time na pinapakinggan mo to, Aries, ay totally parang low-key or wala pa. Then maybe this is a message din po na kalmahan lang din muna. Yes, maaring merong someone, ito kusang dumating, ihain ng universe, meron kayong pwedeng makilala. Kahit over the net guys, sobrang nag-highlight pa rin kanina pa. Connection, communication, kasi normal na sa atin yan ngayon. I see opportunity, new beginnings. Kung magiging open kayo dito, singles, especially ready to mingle, i-enjoy nyo to ha. Kasi meron akong spark na nakikita. Yung confident, laksan mo yung kalooban. Deserve mo yung maging masaya. Deserve mo to. Oo, lalo kung talagang, dito sa ilang baraha mo, may ilang pinagdaanan ka na hindi madali. Ngayon, papunta ka dun sa mas deserve mo na pag-ibig nang walang pagkakulang na or pagkasobra. Mas mararamdaman yung pagka-intense actually. Very transformative yung pwede mong pagdaanan. Na parang, teka lang, parang at one point hindi ka okay, tapos biglang ganito, magical na. Yes, ganong energy. Stay positive lang. May mga new beginnings po. Pagdating sa buhay relasyon. Paano naman kaming mga couples in a relationship, Moonchild? I see na mas papaangat nyo po yung sense of purpose na kung ano kayo bilang isang individual sa relasyon. Okay? Yung confident din. Pag umaangat si Four of Swords tapos along with your other cards dito, na-mention ko to kanina kasi bumagsak din siya eh. Tapos
New opportunity, umangat din yung pagiging young. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Ito sobrang mag-a-apply kung napakinggan nyo na po ang inyong mga yearly horoscope, naka-upload na yan, Aries. Yes. Oo, maaring na-mention ko na to kasi sa Jupiter, which is the planet of good luck, wealth, fortune, happiness, fulfillment, kapag ito'y nagta-transit, yes, right? It will transit this year, 2026, it will transit or enter your 5th house of pregnancy. Hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero for couples in a relationship na in a way parang ito yung nilulook forward nyo eh. May ganun ba? Or something minamanifest nyo na? I-claim ba natin to, Aries? Maaaring meron pong baby blessing na parating. Lalo kung talagang nagkakaroon ng delays or in a way, baka rin ito po kasi ay hindi nyo asahan. Oo. Dalawa lang naman yan. It's either nilulook forward nyo na or out of the blue, baka merong parating na baby blessing. Couples. So kung hindi pa kayo ready, be prepared, be ready. Of course, ang pagbe-baby, sabi nga nila, isa po talagang responsibility. So, kung handa kayo doon, sana maging handa kayo doon, ha? Oo. Nakikita ko rin kasi yung pagiging young, childlike, ready to mingle, happy. Sabi ko, may mga changes, guys. Patungo sa mas on fire. Ayan, masaya. Deserve nyo to. Have fun, enjoy naman. Lalo pa nga po dito sa ilang barahan nyo, I feel na connected na to sa mga ilang pinagdaanan nyo rin eh. Itong mga nakalipas na hindi naging madali. And this new year, pangatin nyo yung opportunity sa inyong mga sarili na kalma naman. Magsaya naman sa inyong mga paraan. Deserve nyo yan. Okay? Be confident. Ano man yung mga pinagdaanan nyo from the past. Hindi yun sana maging hindrance or blockages para mas mabuksan nyo yung pinto ng opportunity, yung mga puso nyo na maniwala pa ulit sa bagong simulain. Okay? Pero just because umangat yung ganitong sitwasyon, sabi ko nga makikipag-date kayo. Yes. May spark, may kilig. Susundin nyo na si Moonchild, ha? Of course, iba-iba tayo. Sabi kasi ni Moonchild eto na. Mag-e-enjoy. Totoo naman, deserve niya yan. Pero kung hindi pa totally ready, of course, you have to be ready, guys. The Four of Swords narito, the Magician is in reverse. Parang may kulang pa. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Kung hindi pa kayo ready, hindi nyo kailangang madaliin. It will be unfair. Hindi lang sa pwede nyong makilala. Yes, meron kayong pwedeng makilala, guys. Merong bagong simulain. Merong someone. Hindi lang doon sa taong yon, pero sa inyong mga sarili. Okay? Maging handa muna kayo. Kung dito pa kayo sa proseso ng pagpapahilom, magpaganda, magpaspa, magpasalon, ganun. Oo. Tapos kapag handa na kayong pagsalpukin ng universe, gusto niyo yun? Pagsalpukin, kagaya sa couples in a relationship na aking na-mention, ay tuluyan na aangat po yung sense of purpose na meron kayo sa bawat isa. Mas malalim, mas iba, pang PBB teens din yung pakiramdam, may kilig. Kikiligin kayo at may dilig din. Nag-umapaw rin ang mga bulaklak dito para sa inyo, Aries. Mamumulaklak, bubuka ang pinto ng oportunidad sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong taon. Love reading po tayo, Aries. Hi Taurus, 2026, buhay, pag-ibig, relasyon, love reading po tayo. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo ngayong bagong taon. Anong aasahan natin, Taurus, para sa inyong mga buhay, pag-ibig. Tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate. No matter what your relationship status, Taurus. Single ka pa man ngayon, or in a relationship, attached, married, maybe this message is for you. Guidance, 2026. Ano kailangan yung marinig? Taurus, message?
Taurus energy po tayo, 2026. Ano nga asahan ng mga taong ito sa kanilang buhay, pag-ibig? Page of Wands, unstoppable, limitless. O yan yung pinaka-advice, hindi nyo bibigyan ng limita ang inyong mga sarili. Ano man ang edad nyo ngayon, aangat yung pagiging young, childlike, free-spirited yung energy, happy. Yes, gawin nyo na. Mahalin nyo na ang dapat mahalin. Ano daw? Huwag nyo nang pigilan ang inyong mga nararamdaman, Taurus. At pa tayo, syempre pa. Pages, sabi ko sa inyo, umangat talaga yung pagiging young. Childlike, parang PBB teens, ang aangat. Gusto niyo yun? PBB teens, para bang full of curiosity, possibilities, parang buong-buo yung enerhiya ng bagong simula. New page, new person, new chapter. Pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, Taurus, gusto niyo yun? Paisa-isa talaga. Ayan Happy New Year po. Ayan, alam nyo. Sige, bumukas na. Ang bataan, hindi natin pipigilan. Four of Swords. Okay. Kumpul na to. Ace of Pent, alam nyo. Shuffle natin to mabuti. Aces. Pages. Urong lang natin. Okay. New beginnings talaga, fresh starts ang aking nakikita. New love interest, new person, positive possibilities. Alam ko, iisa lang talaga yung bumabagsak, guys, na messages. Paulit-ulit tuloy. Iisa lang nagbibigay diin yung bagong simulain. Parang ayaw nyo na sa mga luma. May ganun ba? Or, paano naman kami, Moonchild, in a relationship? Luma na to. Lumang tao na. Hindi, pero attached ka pa man. Sige, attached, couples, married, at parang matagal na rin. Matagal na kayo. Marami na kayong pinagsamahan na ups and downs, highs and lows, together. Taurus. Then maybe this is a message, a sign na why not? Lalo pa kung pakiramdam nyo, paulit-ulit na lang ang nangyayari, parang walang bago, ito na yun. Try something new po. Something different, ha? Maglaan naman kayo ng iba. Or yung pagka-unique, yung approach nyo, kung paano kayo makabuo ng mga bagong simula sa inyong connection. I feel yung relationship nyo ay natas na by time. Na very comfortable na yung energy, secured na, happy, but at the same time, maybe yun yung pinaka-advice po. Lalo na kung pakiramdam nyo, sa mga nasa isang relasyon ay walang masyadong ganap ngayong taon. Then, kayo itong magpapaangat syempre pa ng opportunity, ha. Ito kasi, pwede pong kusang ihain sa inyo ng universe, eh. Alin yun? Yung mga na-mention ko, yung opportunities full of positive possibilities, potential, may mga bago, kilig, happy, go lucky yung energy, young. Pero, pwede rin po kasi hindi umangat yan ng kusa. Kailangan yung mapaangat yan sa inyong mga sarili. Okay? Yes naman. Ano na to? Why I'm getting a message? Andito na rin naman tayo sa mga couples in a relationship. Four of Swords kasi. Okay, kung meron kayong nilulook forward together, in a way na pornada, or hindi nyo nabigyang diin, pero may pagkaseryoso na, gusto nyo nang bumuo ng mga bago talaga. Baka ito naman yun. Gusto nyo nang bumuo ng pamilya, or magsama na sa isang bubong, Taurus energy couples, at parang mas seryoso na, mas mature. At the same time, parang umangat yung energy ng bata. Meron ba? Hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero kung pahihintulutan or andito rin ang kagustuhan, kung lalayo kayo sa ilang drama, sa ilang stress, maaaring merong opportunity po since young yung aking nakikita. For some of you, tayo ay general reading. Maaaring merong baby blessing po na umangat. Or merong mag-add up sa family na new family member. Of course, it's a blessing. A new opportunity para sa mas ikalalalim pa, ikasisiya, ikababata. Gusto niyo yun sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon.
For some of you na andito right now, sa long distance, umaangat to kanina pa actually, yung LDR na connection, tayo ay general reading. And in a way, parang I feel for some of you, medyo may pagkapagod akong nakikita. Hindi naman talaga madali. Lalo pa kung talagang long distance yung relasyon. Doon pa lang mahirap na siya panghawakan. Pero kung susundin nyo, papapaangat yung message ng baraha na sa inyong paraan, paano kayo makakabuo ng something new. Yung approach nyo, kahit over the net lang ito, may ganda pa rin akong nakikita. Okay? Or meron bang travel, baka may pagbiyahe. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, pero maaaring mas maging bukas kayo doon, or along the way, somewhere down the road, gusto niyo yun. Single, may ganong energy, sandali, may pa-exam si TikTok. Sagutin lang natin. Ayan yung ilang test ni TikTok, live na live po tayo. Naipasa naman, oo. Ito na, baka maipasa nyo rin yung mga test sa buhay, relasyon. At dito, bubuo kayo ng mga bago nga. Travel, sabi ko nga single, baka meron kayong makilala along the way. Gusto niyo, along the way? Hindi. Kahit over the net, travel connection, international connections, yes po. Oo. Maaring maramdaman nyo yung pagkapagod, pagka-low-key sa love life this year, yes. But at the same time, yung security, yung stability, yung comfort, may pagka-homey. Baka yun yung sign, na kailangan marinig ng ilan. Parang nagbabalanse talaga between young and mature yung energy sa inyo. So, balance is the key. Lalo kung mag-apply na yung isa may edad sa inyo, yung isa naman medyo may pa-baby, ganyan. May ganun ba? Pero kung hindi man to, someone, single, someone mas older sa'yo, mas mature one, mag-isip, okay? Pero yung relasyon, seryoso na masyado rin. Kaya marahil umangat dito, una pa lang, yung pagiging young, pahintulutan nyo rin marahil, baka ito lang yung pinaka-advice. Ang bawat isa na magsaya, maging masaya, deserve nyo yan. Okay? At magpahinga rin. Ipahinga. Lalo pa kung meron po kayong ngayon pa lang nasa healing journey, healing process, magkakaiba kasi tayo dyan. So, damahin munang kailangan damahin, paghandaan, more on self-care, self-love. At kapag naging handa na kayo ulit, gaano man kayo ka-ready na ngayon, timing lang guys. Okay? Patience. Taurus, habaan ng inyong mga PC. May ilang delays lang akong nakikita pero parating ang mga pagbabago. And I feel mas strong yung connection na pwede niyong mabuo sa isang tao ngayong bagong taon. Pagdating sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon, 2026 love reading po para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, love reading po tayo 2026. Ito na po ang pagbasa nyo. Ano nga asahan ng mga Gemini ngayong bagong taon? Usaping pag-ibig, relasyon, no matter what your relationship status. Gemini, ano nga asahan nyo this year? Guidance po para sa mga Gemini. Message. Love message. Energy check tayo. Di pa tayo tumatanong. Uy, okay. Anything connected din. Communication yan, transportation, travel, technology. Kahit over the net, single, 4 of Wands. Sinong ikakasal ngayon? Gusto niyo yun? Tumatalon. Merong someone, so reversal tayo ha. Especially couples in a relationship na pinagtibay na rin ng ilang panahon at pagkakataon. Kumbaga, meron na rin kayo ilang nalagpasan, kinaya, together, ups and downs. Hindi naging madali, pero nilaban nyo. Hindi sinukuan ng bataan. Hindi, yung isa't isa. Ayan, may fireworks na. This is a wedding card. Kung hindi man wedding agad-agad, tayo ay general message po, ha?
Just only take what resonates, syempre pa. Pero I see celebration. Celebration ng inyong mga puso. May kasiyahan. O yan yung pinaka-advice. Ano man ang mangyari ngayong taon, ups and downs. Ayan, positive, negative, stay happy. Deserve niya yan. Deserve niyang maging masaya. Oo, so I see wedding, love, proposal. Agad-agad. Wala nang mekos-mekos. Andito talaga yon. Oo, I see na yung love journey nyo this year talagang mamumulaklak. Gusto niyo yun? May pagbuka ng mga bulaklak ngayong taon, Gemini. Ito lang naman ay kung pahihintulutan nyo, very positive yung energy. Single, ayan, kung hindi kayo mismo yung ikakasal, maaaring may ilang connections, reconnections, kahit over the net, or maaaring may ilang tao sa paligid nyo. 3, kayo, yung natural placement nyo is in the 3rd. Actually, mag-highlight talaga ngayong taon ng inyong mga 3rd house. So, I feel na meron talagang, kahit over the net yung connection, single, LDR, meron pwede kayong makilala. Or meron ilang tao sa paligid na siyang pwedeng magbigay daan patungo kay the one. Halimbawa, sa isang party ito, wedding event, celebration. Yes po. Ito lang naman ay kung handa kayo, Gemini. Hindi ito something na kailangan madaliin, okay? Napakahalaga ngayong taon na papaangatin yung inyong mga kakayanan. Natural to sa inyo din. Yung inyong mga bosses, yung inyong social side, connect, communicate, get to know each other first. Huwag mamadalian ng mga sitwasyon. Take it easy. I-enjoy yung journey na ang ganda ngayong bagong taon. Merong magbabalik. Meron ako nakikitang pagbabalik, guys. Someone from the past. Merong magbabalik. Gusto niyo yun? Para sa ilan na merong hinihintayan in a way, parang nakaramdam ka na ng ilang delays, maaaring magbalik ito sa iyong buhay ngayong taon. Why not? May connection, reconnection, hi and hello kahit over the net ito. Sino yan, Moonchild? It could be an ex-lover, ex-friendship, someone ex from the past na naging malalim din yung connection nyo. Or in a way, nagbigay diin or nag-iwan ng influence sa iyong buhay. Okay, couples in a relationship, married, ayun nga, mamumulaklak ang mga sitwasyon ngayon. Patuloy kayong sasabay sa agos ng buhay. Hindi madali, ito, the Two of Pentacles sa mas practical, lalo po kung may mga pamilya na kayo, may ilang obligations, mga bata, anak. So, yun pa rin, communication, guys. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay maidadaan daw po sa mabuting usapan. Lalo pa sa mga pagkakataon na umaangat yung differences niyo, Gemini. Wala namang perfect relationship. But this is something masasabayan. May solusyon, resolution akong nakikita. Paangatin nyo, kahit gaano man kayo katagal na or nagsisimula pa lang, yung enerhiya po. Paangatin yung enerhiya o yung ideya, kahit sa simpleng ideya, pakiramdam na parang fresh starts lagi, new beginnings, parang nagliligawan pa lang yung energy, or kusa talaga tong aangat ngayong taon, may kilig. Yes, gusto niyo yun? May kilig, may mga halaman kasi, halamanan at bulaklak dito akong nakikita, may kilig at dilig ngayong taon. Gusto niyo yan? May dilig. Why not? Kasi nga may kakasal so may honeymoon. Yes naman, celebration guys. Celebrate love and life ngayong bagong taon. Para sa inyo, love reading po tayo 2026, Gemini. Hi Cancer, 2026. Ito na po ang inyong reading. Love reading po tayo. Bagong taon, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lamang po. Cancer energy tayo, hopefully maging straightforward yung messages ng cards. Kamusta kayo, Cancer? Guidance para sa mga Cancer, buhay, pag-ibig, relasyon. Ngayong bagong taon, ano nga asahan nyo? Message? Cancer energy, 2026. Hindi pa ako, alam nyo, ang bilis-bilis. Hindi natin pipigilan, sinashuffle po natin ito before and after tayo magbasa. Pero kung pull na to, Cancer, spread natin. Two of Wands,
Three of Pentacles to Ten of Cups. Okay, so may ilang reversal na baraha. Hindi ibig sabihin, hindi na agad okay. Kunin pa natin ito, the Nine of Swords, King of Swords. Okay. Cancer. Ayan, excuse me po. Urong lang natin, di pa tayo. Actually, yung mga reversal na yan, merong dahilan. Yan yung ilang marahil kabagalan. Single, especially na nakakaramdam na parang ang tagal naman ni Dawan. Parang may mga ilang traffic, ilang delays ba? The Two of Wands, connected ito sa ibang bansa. International, especially for some of you na nasa long distance relationship. Ngayon pa lang, at in a way, parang sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon sa relasyon. Cancer energy tayo, 2026. Claim natin ha, may liwanag akong nakikita. Mas merong pagkaklaro, mas seryoso. The Hermit is here. Mas mature yung romance, yung feelings ngayong taon. I feel that you're about to experience itong mga pagbabago patungo sa mas may liwanag, may tatag na connection, relasyon. No matter what your relationship status, Cancer, most positive. Or ito yung pinaka-advice. Of course, hindi na kayo magsisettle, okay? Sa mga, alam nyong hindi healthy, hindi na okay, hindi na nagbabalance. Huwag niyong bigyan ng limita or pagkasakal ang inyong sarili. Kasi umangat dito yung freedom in you. Okay? It doesn't mean hindi kailangan yung pinakasalita, lalo pa sa mga nasa isang relasyon. Pero yung relasyon na parang hindi mahigpit. Sabi ko nga, walang pagkasakal. Maybe yun yung sign na kailangan yung maramdaman ngayong taon. Pero yung love na mararamdaman nyo, bukod sa may kilig, yes, pero content, satisfied, happy, may pagkakalma. Okay? Kasi nga mature na eh. At hindi na kayo yung, kahit ano man yung edad nyo maturity. Okay? At kung makaramdaman kayo ng ilang kabagalan pa rin, this year, pagdating sa relationship, unti-unti yan guys, I see na may magandang progress. May magandang progress. Yes po. Other messages, why not kung magiging open ka dito, umaangat, long distance, kahit over the net yung connection, single, and ready to mingle. Kung handa lang naman na kayo, the Hermit kasi ay narito. Parang yung iba as a Cancer, merong chance na gusto lang munang mapag-isa pa rin. Andito sa little zone, comfort zone, sa inyong mga little shell, na okay lang naman. Lalo kung meron pa rin kayong pakiramdam nyo, hindi pa handa. At may ilang unhealthy imbalances pa kayo sa inyong mga sarili. So, hindi ito kailangan madaliin. Okay, pero kung magiging open kayo, patawarin sa boses ni Moonchild, kung magiging bukas kayo, ang ganda ng posibilidad. Yes, maaaring may ilang tao sa iyong paligid na pwedeng magbigay daan patungo kay Dawan kung magiging open kayo, kahit over the net, connected sa friendship or family, yung aking nakikita. Yes po, ayan, may pa-fireworks na si Mayor, pero overall, I feel that you will feel love, truly love, and protected ngayong bagong taon. Diretso lang, stay optimistic pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, 2026, Cancer. Hi Leo, 2026 love reading po tayo. Ano nga asahan nyo sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon? Anong parating sa inyo ngayong bagong taon? Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Leo energy po tayo, 2026. Sa bagong taon na ito, ano nga asahan ng mga Leo? Leo energy, guidance for you, message. 2026 advice po para sa mga taong Leo na pwedeng makapakinig nito. Guidance for you, Leo. Love reading. Love message po. Okay. So, kung pull na, subukan natin maging straightforward. Karma. Yung energy lang ni Karma, hindi kailangan yung pinakasalita. Ayaw natin ginagamit yung word na karma. Pero, why not? Ito yung maaring consequences sa bawat aksyon, desisyon na ginawa nyo, especially nitong mga nakalipas na yugto ng inyong buhay, pag-ibig. So, this is the judgment card. Madja-judge kayo. Hindi kailangan laliman or katakutan yung pinakasalita. Pero, as long as alam nyo sa inyong mga sarili, Leo,
Nandito yung loyalty, yung honesty, naging totoo lang kayo. Ginawa niyo yung wasto, walang pagkakulang, pagkasobra, yung klaro, yung may liwanag. Wala kayong dapat ikabahala. 2026, yes po, maaring ma-receive nyo yung something in return ng universe. Okay, mula dito sa ilang aksyon na nagawa nyo, lalo kung nakapagpunla kayo ng masasagana, magaganda. Yes. Actually, biglang naisip na natin, ito magaganda. Powerful yung energy ni Judgment card, karma, may purpose, merong something liwanag talaga, revelation, nakukuha natin yung energy. Naisip ko bigla si Jupiter, which is the planet of good luck, good fortune, wealth, happiness, fulfillment. It will enter your sign, Leo, this new year. Kung napanood nyo na po, or napakinggan nyo na yung inyong mga 2026, nakagawa na tayo, no? Kung hindi nyo pa napapanood, naka-upload na yan. Oo, pero ayan, dyan pa lang, the Ace of Swords, card of success. So, sa buhay, relasyon, pag-ibig, ang ganda. Maaaring merong someone na magbigay diin or tatatak sa inyong buhay ng higit, mag-iwan ng influence. Oo, at kumbaga, someone na parang ang hirap niyong makalimutan. Yung influence could be positive or negative. Reversal din yung energy natin. Tayo po ay general reading. Leo, pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa kanya. Single ka pa man in a relationship or married, pero meron at merong someone na magbibigay diin sa inyong buhay ngayon. At ito na, marahil ang inyong napakasipag ni Knight in Shining Armor, ang matatawag niyong the one. For some of you, ay sumasang-ayon ang mga bata. Speaking of mga bata, baka umangat yung pagiging young, childlike, free-spirited, parang ano man yung edad nyo ngayon ha, babata yung enerhiya. In love, parang ganun. Love, love, love. Mas klaro. May pagtibok ng mga puso. Pagtibok, pag hindi yan tumibok. Ewan ko na lang, Moonchild. Yes, pero may spark, may kilig po, ha? Have fun, enjoy, deserve niyo yan. May magical ang taong ito para sa inyo. Especially when Jupiter entered your sign second half of 2026. Be ready kasi baka dyan higit na mas mag-bloom, mas mamulaklak ang mga bulaklak. Leo, ang bulaklak sa halamanan. Hindi, parating, may papunta sa inyo. Ano man ang estado or tinatakbo ng relasyon ngayon pa lang. The High Priestess, it could be a secret lover. Kanina po umangat yung energy ng mga secret emotions, feelings. May ilang nakahide. Maaaring merong ma-reveal. Revelation, may mag-confess sa inyo. It could be love or marriage proposal. Alam ko, diretso yon. Yes po. Para sa mas tahimik lang, low-key, private, pero at the same time, intimate. Gusto niyo yun? May pagka-intense, extreme, malalim, tatatak. At mag-iwan ng influence. New beginnings. Ay! Nagulat ako. Mag-add pa tayo. Biglang doon sa, sa dulo may okay, sandali. Eto na tayo. May hugot na to. Purong natin. Tayo po ay live na live. Babalikan ko kayo. Leo energy po tayo. Okay, so tayo ay general reading. I will be honest, walang perfect relationship. Meron akong ilang drama-rama sa hapon na nakikita rito. Depende nga po ito sa itinatakbo ng inyong relasyon. Especially, ang umangat dito, more on energy, second half of 2026. I do not do predictive reading po. Hindi po isang, wala po tayong supernatural power ha. Simpleng card reader lang po si Moonchild. Pero if at one point, ito yun for some I feel, ito yung pinagdadaanan or pagdadaanan sa unang yugto ng taon na ito. May ilang struggle, yes, drama, tension, conflict,
imbalances, parang walang growth. Ang bagal, walang spark moonshot, parang kabaliktaran naman ang iyong name-mention, ang aking nararamdaman ngayon. Oo, walang perfect relationship or if one point, titest kayo ng universe. I will be honest, yes, something will end. Something will end to make room for something new. New beginnings, guys. Unang bagsak ng baraha, okay. Ayan na yun, success. Pero hindi yan mangyayari, guys, kung hindi nyo to pahihintulutan. I feel for some of you, may pagka-stock up po akong nakikita. Hindi makausad, iniiwanan ng limita ang sarili. Eto, iba-iba tayo ha. Meron akong proseso dito nakikita. Depende to. For some, I feel na dumadaan or dadaan sa healing process, physically, mentally, emotionally. So, hindi nyo kailangan madaliin to. Ito ay isang proseso po ha. Just because may umangat dito na someone parating sa inyo magagandang posibilidad, ay go na kayo. Sabi kasi ni Moonchild, tutuloy kayo na hindi pa pala kayo handa. So, hindi naman kailangan ganun. Take it easy. Do some healing. Pahinga muna pag may time kung kailangan. Patuloy kayong dumadaan kayo sa ilang transitions, transformation, para sa mga pagbabago. This is for some of you na merong parang separation na ha. Talagang nagkaroon na ng endings. And first half of 2026, haharap kayo sa healing, recovery. So more on self-care, self-love, Leo. Kahit kayo lang munang mag-isa. Kayang-kaya niyong tumayo sa inyong sariling mga paa. Magpagaling, magpahilom, magpaganda, magpaspa. Ayan. Yan talaga yun. For couples in a relationship, I see, sabi ko nga, yes, something will end to make room for something new. The judgment card, guys, na maaring test lang kasi ito. Test lang to, itong ilang drama na to. Ay, alam mo na, overwhelmed si Moonchild. Ang daming naisip parating ng baraha. So just only take what resonate, Leo. Depende po ha sa tinatakbo ng relasyon. Kahit pare-pareho kayo ng sign, of course, magkakaiba po ang bawat isa. Para naman sa mga talagang married na, especially, may ilang challenges na kinaharap or kakaharapin this new year. Isa po itong test. Depende ito kung paano nyo i-handle ang mga pagsusulit ng buhay na ito. But I see renewal. Yes, meron natapos, meron mga magtapos. May mga bagong simula pa. I feel na may pag-asa pa to ha. May reconciliation pa. Pero timing lang. Hindi nyo kailangan madaliin. Dahil kailangan yung pagdaanan itong hindi kagaanan kasi part po ito ng inyong misyon. Dito kayo higit na pinagtitibay po ng buhay. Or yung partnership nyo na ito. Tinetest ang inyong mga PC o yung mga paraan nyo, paano nyo pangahawakan ng relasyon. Leo, alam nyo, may hugot, Pero, ayan. I see na maganda, guys. For some of you na nandito naman sa waiting game, Moonchild, okay naman ako. Naghihintay na lang ako. Oo, minsan sabi ko nga, hindi pa po handa ang mga sitwasyon. Timing lang. Baka naka-hide pa. Para sa ilan, baka may secret lover. Or may someone na naghihintay lang sa inyo. Naghihintayan kayo. May ganung energy. Kasi hindi pa ready. Meron munang kailangan tapusin, ayusin, asikasuhin, i-prioritize, ayan. Hindi sa hindi ka priority, Leo. Pero ayaw naman natin ipilit ang isang tao, sitwasyon, kung hindi pa siya handa or ikaw rin. Para sa mas klaro, para sa katotohanan, ito yon. Para sa mga bagong simulain, para sa love, romance, at sa mas may pagka-intense, extreme na pagsasama. Couples in a relationship, single, itong relationship na ito, na pwede nyo mabuo sa isang tao. Actually, mas merong glow, mas merong growth, maturity, mas magiging real yung love. Kasi parang ang dami nyo nang pinagdaanan din. Pwede nyo pagdaanan. Okay? May hugot.
Pero at the end of the day, especially claim natin astrologically, Jupiter will enter your sign Leo second half of 2026. Maraming magagandang posibilidad. Hindi lang sa love, career, family, pero life in general. Mapapalitan, lalo pa kung naramdaman nyo na itong ilang hindi kagaanan po at parang nalimitahan yung pagmamahalan at nagkaroon ng ilang tensyon, merong ilang sugatan. Second half, be ready sa mga opportunity, limitless, happiness, fulfilled na relationship. Love, love, love. Deserve nyo to. Okay, basta't manatilihin nyo yung patuloy yung pagiging una pa lang totoo sa nararamdaman nyo or kung ano yung tinatakbo ng relasyon. Pawang katotohanan lang. Pagtanggap, why not pagpapatawad din po ang aking nakikita para patuloy niyong mabuksan yung mga bagong magagandang simula na parating sa inyo ngayong bagong taon. 2026, alam ko may hugot pa pero ito yung umaangat na guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig, buhay, pag-ibig, relasyon, Leo. Hi Virgo! Love reading po tayo para sa bagong taon 2026. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo? Anong guidance advice ang kailangan nyong marinig? Buhay, relasyon, pag-ibig. Virgo energy po tayo. Subukan natin na maging straightforward. Guidance para sa mga taong ito. Virgo energy 2026. Sa bagong taon na ito, ano nga asahan nila? Mensaheng gabay po, Virgo, message. 2026, love advice, message. Para sa mga Virgo. Ayan. May ilang baraha ad tayo. Ayan, tumatalon-talon pa. Tayo po ay live na live. Miss Laurely, babalikan kita ha. Tayo po ay live na live sa TikTok. Sana nandyan ka pa? Ilaban muna natin ang mga Virgo. Nasimulan ko na. Huwag ka mag-alala, harapin po kita ha. The Knight of Cups, Knight and Knight. The Six of Pentacles. Okay, so ito na. Ang iyong Knight in Shining Armor, merong umaangat dito. No matter what your relationship status, Virgo, merong parating. Or higit na angat yung enerhiya sa bawat isa, merong give and take. May pagbibigayan, suporta, kumbaga hindi ka dito nag-iisa. Especially for couples in a relationship. Okay, or kung single ka and ready to mingle naman na. Parang may ilang, ayan, umangat na. May someone na parating. Or meron kang someone na gustong kilalanin. Oo. Or merong someone na gugustuhin kang kilalanin. So, reversal tayo ha. Yung energy natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa isang tao. This year, Wheel of the Year. This one is in reverse. Regardless dyan, umiikot yan. Wheel of Fortune. Timing is everything. Baka nata-traffic lang si the one. Naka-reverse si Knight of Wands. May ilang delays, ilang glitch. Normal. Unti-unti. It's a process. Single. Okay, timing is everything. The Four of Cups. Very positive sign naman ito na kuha na lang tayo. Okay, isa-isahin natin. Single meron ha. Huwag niyong bigyan ng limits ang sarili. Ito naman ay iba-iba po tayo. The shadow side kasi umangat, Virgo. Ito kasi yung parang hindi pa kayo ready. Sabi ko nga iba-iba tayo doon sa paraan eh. Kung hindi pa kayo handa, huwag niyong ipilit. Take it easy, timing lang. Papakiramdaman ng inyong mga puso. Kung kailan kayo handa na. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Of course, you have to be ready, Virgo. Kailangan balance. Para hindi ka rin magkulang or siya rin sa'yo. So, timing, trust the divines. Perfect timing, guys. Yes po. Samahan ng dasal. Para kasi yung ilan ay feel, Moonchild, ready na ako. Ang tagal-tagal na nga, naiinip na ako. Oo, I feel for some of you kasi talagang nasa proseso ng waiting game. Single. Hindi madali.
yung paghihintay, lalo kung handa ka na talaga. So, reversal nga po. Baka yung person mo, itong si Knight of Wands, ang yung Knight in Shining Armor, ay meron pang pinagdadaanan. May ilang imbalances pa. Hindi pa siya handa. So, ayaw natin mamadaliin yon. Hindi pa handa ang universe para pagsalpukin kayo. Hindi pagsalpukin. Oo, I feel for some may pagka-low-key lang ang taong ito pagdating sa love. Low-key, private, or may ilang hidden, may ilang secrets, may ilang private ganap, scenario akong nakikita dito. It could be a secret lover, why not? Secret feelings, may ilang nakahide, parang hindi pa ready. Lalo pa kung ang person mo, ikaw rin ay nasa isang relasyon pa. Siyempre naman. So pag nilay-nilayan po ha, alam ko parang diretso ata yun. Couples in a relationship na hindi nagja-jive ang mga enerhiya talaga. If one point ngayong taon ay dumaan kayo sa ilang tensyon, imbalances, hindi nagtatagpo ang enerhiya at pakiramdam nyo ang hirap ng ipaglaban ng bawat isa. Do some reflection, guys. Kasi meron akong nakikita dito handa papunta sa inyo. Baka kasi kayo po ay nasa maling sitwasyon, relasyon. For some of you, tayo po ay general reading. Sa part na ito, Virgo, kayo po ang higit na makapagsasabi ha. Tanong niya yan, i-review, pinag-aaralan na po. Hindi lang, totoo naman yan. As a practical sign, kayo na to, alam niyo na to. Kailangan merong give and take. Kailangan nagre-reciprocate yung love, yung energy. Okay? Kung ano yung naibibigay mo, naibibigay niya, balanse na walang pagkakulang or pagkasobra. Ikaw ang higit na makapagsasabi dyan. Okay? Dahil kung hindi na, ay talagang parang ginawa niyo na ang lahat, pero hindi pa rin tumatiming ang mga sitwasyon. Parang baliktad pa rin, or magkaiba pa rin. Umangat pa rin yung differences. Yung ilang imbalances, nagiging unhealthy na po. The shadow side, this is the devil card sa ibang deck. Hindi po kailangan laliman or katakutan. Yan naman, wala namang perfect eh. Yan naman ay maiwawas to. Maaring may ilang kadiliman lang. Pero kung totally nasa dilim kayo, again, do some reflection, do some healing, physically, mentally, emotionally. Kung kailangan nyo munang magpagaling, magpahilom, gawin yun. Huwag niyong mamadaliin ang taong ito, single ka pa man or in a relationship, lalo kung meron kayong bubuing big or major decision this new year. Take it easy, the Four of Cups, ito yun. Contemplating, very, chill, pinaproseso ang mga bagay bago bumuo ng desisyon. Nang syempre panaayon sa bawat isa, sa wasto. Pawang katotohanan lang. Okay? Balance. At i-allow nyo rin yung mga sitwasyon. Go with the flow. Huwag nyo pigilan ng inyong mga sarili. Huwag kayong mag-iwan ng control. Deserve nyo yung pakiramdam na may kalayaan, may laya, at walang pagkasakal. Kailangan, ito yung siguro yung pinaka-advice. Nasa relasyon man or single, yung enerhiya na parang kayong isang bata. Na parang happy. Deserve niyo yan. Healthy. Fulfilled na relationship. Okay. Or yun nga, baka I feel for some of you in a relationship, wala masyadong ganap, moonchild. Why not? Kung feeling nyo, lalo pa kung matagal na rin kayo. Virgo. At para bang paulit-ulit na lang ang mga ganapan sa inyong pagsasama. At dito, in a way, parang yun yung nagiging, parang nagiging unhealthy. Kahit okay naman kayo, pero parang unhealthy. Kasi parang may kulang. Yun lang naman to si the shadow side, guys. It's either kulang or sobra. So, balance. Why not? Try something new, something different sa approach nyo. Lalo kung pakiramdam nyo, parang ulit-ulit na lang ang ganap. Ayun. May pagkaseryoso din kasi ako nakikita. So, take it easy. Have fun. Enjoy din. Timing is everything, guys. Kalmahan nyo. Kung talagang kasi I feel, ito, isa-isa lang yung kumbaga it's a process. Trust the process. Habaan ang inyong mga pasensya. As a Virgo, mahaba naman ang inyong mga PC.
Huwag lang kayong mag-overthink sa paghihintay na to or sa resulta doon sa magandang progress na gusto nyong makita. Wala namang overnight na-achieve na natin yung gusto natin sa isang relasyon. Low-key, private, but at the same time, andito yung love, yung romance, guys. Andito yung protection. Kahit sa mga pagkakataon na minsan hindi na okay or umangat talaga yung imbalances. So, depende to ha. Depende sa tinatakbo ng inyong pagsasama. Pagtanggap, yes po. Sa kung ano yung ngayon, be present. Review, reflect, analyze your situation, acceptance. Accept din yung ilang tulong, baka ganito to, kahit sa simpleng pagpapayo, suporta, hindi kayo dito nag-iisa. Ano man ang katayuan or maging takbo ng relationship this year. Okay. Ayan. Yes, maaaring umangat lang po yung ilang differences na very normal. Minsan di nagsasabay ang enerhiya. Pero this is something ma-work out naman. Ihabol ko to, single and ready to mingle na talaga. Sabi ko nga, kung ready na talaga, try to put yourself more out there, Virgo, kasi merong ilang connections, young, childlike yung energy, or ano man yung edad nyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Maging bukas sa ilang koneksyon, pamilya, kaibigan. Ito lang naman ay kung willing kayo at handa na ha. Timing lang po, baka nade-delay lang yung pagdating niya, pero umuusad. May progreso po, papunta to sa'yo. Timing. Sa ngayon, kung talagang medyo low-key pa, parang pakiramdam nyo, wala naman, moonchild. Take it easy, trust the process, more on self-care tayo, self-love. Baka sabi ko nga, kahit gaano ka-ready na kayo sa isang relasyon or sa taong ito, baka hindi pa pala. Hindi pa handa ang universe ha. Or meron pang, of course, sabi ko, ready kayo dapat eh. Para pag pinagsalpok na kayo ng universe, gusto niyo yun, pagsalpok, ay buong-buo kayo nang walang pagkakulang or pagkasobra sa bawat isa. Ito yung umaangat na may hugot pa. Love message po tayo 2026 para sa inyo, Virgo. Hi Libra, 2026, usaping pag-ibig, relasyon. Anong aasahan nyo? Anong parating? Anong guidance, advice ang kailangan nyong marinig ngayong bagong taon? Anong aasahan ng mga Libra sa kanilang buhay, love life this new year, 2026 po? Guidance, Libra energy para sa mga taong maring makapakinig nito. 2026, buhay, pag-ibig, message. Guidance po para sa mga Libra. Okay. May pumagsak na agad. The Page of Wands. Add pa tayo. Subukan natin na maging straightforward. Hanggat kaya, ito na po. Kumpol na sila. Hindi natin pipigilan. The Page of Wands. The Empress. The High Priestess. Okay, medyo marami pala to. Sige, ilatag natin lahat. Tayo po yung general reading. Of course, just only take what resonates. Libra. No matter what your relationship status, single ka pa man in a relationship or married, love, 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 guys. I see beauty, attraction, the Empress, the Strength card. Umangat ang inyong mga ganda. Yung nakukuha natin yung inyong mga planet rulers, si Venus, the planet of love, beauty, kagandahan, kakisigan. So may something ganda sa inyong mga buhay, relasyon ngayong New Year. I-claim na ba natin yun? Yes naman. Okay. So, iisa-isahin natin. Medyo na-overwhelm ako. Ang daming nakalatag. For some of you couples in a relationship, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Tayo po ay live na live sa ating TikTok. Actually, andito rin si The Empress. Hindi ko pa inaalis. Sino ba yung huli nating natugunan? The Empress card, umangat din sa inyo.
Pakita natin sa live. Oo. Libra. Maaring merong, ito na, baby blessing. Merong magbuntis. Ready ba kayo dun? Oo. The Stern card, Page of Wands. Sumangat yung young, new beginnings, new page, new chapter sa inyong pagsasama. Why not? At ito yung blessing na maituturing syempre naman. But of course, kung ito lang naman ay handa kayo sa realidad, totoo naman yan. This is something na kailangan pinaghahandaan na rin. Kasi it could be unexpected for some. Oo. So, kailangan, of course, mag-iingat. Okay? Kung hindi pa ready, physically, mentally, emotionally, or even financially, kasi ang pagbe-baby, totoo naman, ay isa rin pong responsibility. So, ayan. Pero yan po ay blessing na maituturing. Merong mag-a-add up na miyembro sa pamilya ngayong bagong taon. Claim na ba natin yan? Lalo pa if this is something din po na nilulook forward nyo as a couple. Okay? Samahan ng patuloy na dasal or lalo kung ito'y napaangat nyo na sa kanya. Walang imposible para sa inyo actually. Oo. Nag-highlight din dito guys yung tungkol sa inyong mga wishful thinking, your hopes, your dreams, your wishes. Maaaring ito kasi yung napaangat nyo rin Or kung ano yung nilook forward nyo sa isang relasyon, single, in a relationship. Manifestation, walang imposible na yan po ay parating sa inyo this new year. Connect, communicate, yung connection, kahit over the net, single. Of course, you have to do your part, Libra. Kasi yung opportunity, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon ay kusang ipinapaangat ng madla, ng universe. Para rin po yung trabaho, kailangan nyo rin mag-take ng some action, effort. Kayo yung maghahanap. You have to put yourself out there more. Kung kailan po ay handa or willing, just because umangat dito na yun yung pinaka-advice kasi na aking nakikita ay, kasi sabi ni Moonchild patay tayo dyan, si Moonchild ang masisisi. Pero, of course, kayo higit na makapagpapasya. Kung ready lang naman kayo at walang pag-iimbot, yung willingness sa inyong mga puso na meron kayong gustong makilala, yan po ay hindi imposible ngayong bagong taon. Be open, kahit over the net yung connection. I see yung friendship, teammates, workmates, or pagdating sa isang event, party, business man yan, or personal events. Kung willing kayo dyan, paangatin nyo yung inyong mga social side, social sector. Yes po. Sabi ko nga, it could be unexpected for some. Tayo ay general message. Maring merong ilang tao sa inyong paligid na siyang magbigay daan patungo kay the one kung ito lamang po ay pahihintulutan nyo. This is the 3 of Cups. Friendship, sector, social. Or kung meron kayong ilang community, organization, groups, Libra, walang imposible na meron kayong makilala dyan. Merong ma-impress sa inyong pagiging charming, magnetic, yung mga oras yung natural. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Or through travel, kahit over the net guys, umangat din ang long distance relationship. Yun lang maaaring may ilang delays. Or kung andito na kayo sa isang relasyon na parang nagkaroon kayo ng ilang, or magkakaroon kayo at one point ng difficulty, wala naman pong perfect relationship Totoo naman yan. Ang mga bagay ay maidadaan sa mabuting usapan, communication po. Nag-highlight din po dito. Yes. Paano naman kami Moonchild na parang medyo nagkakalabuan ngayon pa lang or at one point this year, dumaan kayo sa ilang pagsubok, mawala yung spark or yung pagiging magical. Parang gusto niya lang munang mapag-isa or talagang ang hirap pagkatiwalaan ng proseso kasi parang walang progreso. Be honest about what you feel, Libra. Yun. Maging totoo lang kayo. So kung ano yung nararamdaman nyo sa tao or siya rin sa inyo, reversal or sa sitwasyon.
do some reflection. At the end of the day, guys, Libra, of course, kayong higit na makapagpapasya. Kailangan nyo lang maging totoo. Minsan kasi nagiging in denial tayo eh. Okay? Kasi nga mahirap, mahal mo. Pero sa pagkakataong ito, lalo kung makaramdam kayo ng tension, ng ilang laban na parang kayo lang ang nakikibaka, parang hindi nag-reciprocate yung energy, then do some reflection. Okay, maging bukas kayo. Kahit sa simpleng pagpapaya, baka ito yun. The High Priest. Naka-reverse. Kasi hindi natin nakikita ng tayo lang. Minsan yung liwanag yung pagkaklaro. Kaya sa simpleng payo, opinion, someone older, mature, expert, or someone na pwede nyo mapagkatiwalaan, be open. Kaya sa simpleng komento, malaking bagay. Isang indikasyon lang yan, Libra, na hindi ka dito nag-iisa. Ano naman ang pwede nyong pagdaanan sa relationship? Opo. Be honest lang, ha? At decide, for some, be decisive. Set niyo yung kung ano ba talagang gusto niyo pang marating sa relationship. This is for some couples in a relationship na parang ngayon pa lang nagiging malabo na. Or at one point nga ngayong bagong taon. Decide niyo, mag-usap kayo kung aayusin niyo pa ba, i-work out niyo pa ba to together, itong relationship na ito. Meron pa bang ganda? Meron pa bang pagmamahal? Baka ito yung pinaka-advice. May something lakas pa ba? The strength card is here. May dahilan pa ba para ipaglaban ito? So, review, reflect, be practical din yung approach at hindi puro emotion lang ang papaangitin. Of course, Libra, you're all about balance. Alam nyo na to. Yung justice na deserve nyo. Yun yung kailangan. Yung pagiging totoo at yung alam nyo walang pagkakulang pagkasobra. Yung deserve nyo rin sa relationship. Yun yung dapat yung makuha. Totoo naman. Pero ano pa man ang inyong kaharapin, ang ganda actually. Yung natural charm nyo, yung pagiging magnetic, yung kayo mismo, emotionally, physically, I feel that you will feel happiest ngayong bagong taon pagdating sa love. Content. Unstoppable yung energy, the Page of Wands. Umaangat yung pagiging young, childlike, free-spirited. Yes, may pagkaseryoso, but at the same time, kasi parang mas mature na rin kayo ngayon. Seryoso, pero may pagkakalma. Go with the flow. Kahit paminsan, parang ang hirap pagkatiwalaan nga po. May ilang delays akong nakikita. Okay, mainip. Okay. At yung mga pwede nyong difficulty, tension, conflict, yes po, andito. 5-5, may changes pa yan, guys. Dadaan pa kayo sa ilang transitions, transformations. Oo. Pero, kung klaro lang kayo, magiging patuloy yung klaro sa kung ano yung nakikita nyong kayo sa isang relationship in the long run. Yung may long term. Panghawakan nyo yun. Okay? Hold your vision. Mag-move forward lang kayo. Tuloy lang, laban lang. Para less confusion. Huwag kayong masyadong magpapadistract sa ilang emosyon na normal, highs and lows, ups and downs, especially sa relasyon na ito, no? Wala namang perfect eh. Pero sa huli, basta fresh ka. Basta may ganda, may kakisigan. Doon pa lang, winner na. Oh. Nag-i-spark kayo, may kilig at dilig. Why not? Kilig at dilig, gusto niyo yun. Patuloy na growth, okay? Patuloy kayo nag-grow sa relationship. Kahit sa mga pagkakataon nga na minsan may delays, huwag kayong mainip. Habalang inyong mga PC, pagtitiwala sa proseso, sa sarili at sa relasyon. At of course, yung tiwala na mailalaan nyo sa Kanya. Patuloy na pagtitiwala sa ating nag-iisang Creator. Maging ano pa man po ang inyong faith, isentro nyo ang inyong mga faith, okay, sa inyong relasyon. Iangat nyo lahat sa Kanya. Kasi totoo yan. Alam naman natin how powerful ang prayers, guys. Actually, the Page of Wands, connected din yan, the High Priest, umaangat yung spiritual connection nyo sa Kanya. Okay, at yan, walang ihahain sa inyo ang universe, ang taas, na hindi nyo mapanghahawakan or malalagpasan.
patuloy na pagtitiwala. Ito yung umangat. Alam ko may hugot pa. 2026 love message po tayo para sa inyo, Libra. Hi Scorpio, love reading po tayo para sa bagong taon 2026. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo, sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig? Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong taon. Love message po. Energy check tayo para sa mga Scorpio. Anong parating sa kanila? Anong ganap? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Scorpio 2026. Buhay, pag-ibig. Message. Scorpio, ano nga asahan nyo ngayong bagong taon sa inyong love life? Love life. Okay. Desesit, pansit. Ayan. May pansit. May nakita kasi ako nasa kusina si ate. Charis, ayan. Kahit meron kayong nakikitang reverse na baraha or nakabaliktad, kung kayo bago lang po na makapakinig kay Moonchild, ito po ay may kalakip lamang na mensahe. Alam nyo na kapag lunch na ba ang lahat, tayo po ay live na live. May papansit na agad. Hindi, kasi may celebration akong nakikita. Siyempre, kung may celebration, merong handaan. Yes. The Four of Wands, guys. Scorpio, wala nang patumpik-tumpik pa. This is a wedding card. Love reading tayo. 2026. Walang imposible sa inyo. For some of you, tayo po ay general reading, especially for couples in a relationship. Pakita natin sa live na pinagtibay na rin ng ilang pagkakataon sa relasyon. Why not? Maaaring makatanggap kayo ng love or marriage proposal ngayong New Year. It could be unexpected. Nakita ko si The Tower. This one is in reverse, the Seven of Wands. Bibigyan ng proteksyon ang relasyon or ipaglalaban sa bataan. Charis, ang pagmamahalan. Maaaring ang ilan ay ito po ay nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. May ganun po ba? In a way, maaaring nadidelay lang. LDR, for those nasa long-distance relationship. If ever naramdaman nyo na yung kabagalan na ito, na hindi naging madali, ayan, kumuha pa tayo ng isa. Two of Pentacles. This time, mabibigyan ka na ng higit na prioridad. Mas balance. Mas merong energy. Kung saan ay walang pagkasobra or pagkakulang. I feel na merong gustong bumawi. Kahit sa simpleng energy. Kahit over the net ito. Or ayun na. Meron ba? Maaaring ito naman ay isang desisyon na naisin nyo na marahil ang lumagay sa tahimik or magsama na sa isang bubong. May ganun po ba? Sandali lamang po. May ilang test na may pa-exam si TikTok. Sasagutin lang natin. Ayan, pumasa po tayo ulit. May pa-exam, live na live. Why not? Speaking of tests, yung ilang pagsusulit ng buhay na kung saan hindi naging madali nitong mga nakalipas. Ito na. Parang nga sabi ko nga, sa hinabahaba ng prosesyon ay baka sa simbahan din po ang inyong tuloy. Gusto niyo yun? Mas malalim, mas may pagka-intense. Yung aking nakikita mas malawak, umangat na yung maturity, better version ng mga Scorpio 2.0 ngayong bagong taon na nga angat. So reversal din yung enerhiya natin every time, especially for couples in a relationship again. Pwede itong sa'yo to kasi higit mag-apply or sa kanya. Or pareho kayo. The Two of Pentacles, mas balanced, mas mature, mas ready. Practicality, emotional, andito rin. Balance between home, work, family, money, relationship. So, mas ready. Mas mapangahawakan nyo ang bawat isa or yung ilang kaganapan na ito sa inyong paligid. Okay? Yes, may pagkasapat. Or ito yung pinaka-advice. Yung contentment, yung fulfillment, kung ano yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Hindi magiging perfect, wala namang perfect na relasyon. Lalo pa nga doon pa lang sa salitang LDR, kung yun po ay mag-resonate. Oo, hindi na madali. Pero ang mga sitwasyon daw ay merong paraan, solusyon, resolution. As long as nandito yung pagprotekta. Kung ano yung gusto niyo ipaglaban, okay, sa bawat isa, walang imposible.
At the end of the day, celebration, guys. Meron kayong isa-celebrate. Gaano man kalaki kaliit ito ngayong bagong taon pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Okay, for some of you na parang moonshot kabaliktaran naman yan, tayo ay general reading, guys, ha? The Tower, the Seven of Wands. Parang, for some, maaaring natitrigger both itong healing nyo. Healing, for some na nandito sa healing process, and yung mga personal growth nyo. Oo. Lalo pa kung hindi kayo dumaan na talaga kayo sa mga pagsubok ng buhay, or kung ngayong bagong taon, susubukin ng ilan. Parang may ilang unexpected. It could be positive or negative, guys, sa Tower. I will be honest. Maring hindi maging madali. It's a process. Unti-unti. Maring at one point ngayong New Year's, Scorpio, may mga ilang pagbabago or parang ang hirap sabayan ng relasyon or bigyang proteksyon. Baka ganun to para sa ilan. Again, sa huli, ano man ang tinatakbo ng relasyon, no matter what your relationship status, Scorpio, mas may pagka-intense, malalim, merong selebrasyon. Kahit paminsan, parang hirap paniwalaan yan. Pero kung kakayanin nyo, napanghahawakan ng bawat isa, o ang sarili, kahit kayo lang muna, bilang isang individual, kumbaga, sapat, may pagkasapat, ano man tinatakbo ng relationship. Kung nasan kayo ngayon, happy, practicality, yung energy na nakukuha ko, kalma, at hindi kayo papangunahan ng kung ano mang negativity. Okay, malayo, malawak, marami pa kayong possibility na pwedeng pagsamahan or pagsaluhan together. Singles, you may meet someone na, I feel, parang nagtatagpo yung inyong mga energy. Parang sumasalamin yung bawat isa kung sino ka na rin. Maaring pareho kayo ng, in a way, marami kayong comparison eh. Parang meron, I feel dito, no? Paano ko ba sasabihin yung salita niya? Marami yung pagkakatulad. Lalo pa yung mga experiences nyo from the past. Maaring kayo yung magpahilom ng ilang sugat ang puso na ito na naramdaman nyo or maramdaman nyo ngayong bagong taon. Yes po. At dito, singles, ayan na. Why not? Meron kayong makikilala. Meron pwedeng revelation, confession, information na umangat. Kung ito lamang ay pahihintulutan ha, kung hindi pa kayo ready talaga at parang nabibigyan nyo ng pagpipigil pang sarili kasi hindi pa kayo handa. Hindi nyo rin naman kailangan madaliin. Oo. Pero sabi ko nga, una't huli, Scorpio, ano man ang pagdaanan mo ngayong bagong taon, mas mature na, mas matatag ka na, mas better ka na sa bawat decision or action na yung gagawin. Una't huli, piliin nyo ang selebrasyon na ito ng inyong mga puso. Deserve nyo yan. Ito yung umaangat na guidance. Alam ko may hugot yung ilang huling messages, ano? Oo, may hugot. Pero ito yung umaangat na guidance, advice, messages. 2026 love reading po tayo para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, 2026 love reading po tayo. Buhay, pag-ibig, relasyon, ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo? Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Para sa mga Sagittarius po, energy check tayo. 2026 love message, guidance po para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Sagittarius energy, message. Anong asahan nila ngayong bagong taon sa relasyon? Sinashuffle natin ito mabuti pero kumpol na sila. Napakadami. Gusto ko lamang po yung pinaka-advice. Ayan o. Kuha lang tayo ng ilang guidance. Susubukan nating maging straightforward. Sagittarius. Ayan na. Isa-isahin po natin. 8 of Wands as a Sagittarius. Traveler. May pagka-adventure. Exciting. Umaangat. The Justice card.
Para sa ilan po na bago lamang makapakinig kay Moonchild, kung nakakakita kayo ng ilang baliktad or reverse na baraha, hindi po ibig sabihin nito ay hindi na agad okay. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. Sagittarius, no matter what your relationship status ngayon, single, in a relationship, or married, urong lang natin kayo, kuha pa tayo ng isa. 7 of Cups. Hindi kayo mawawalan. Meron at meron kayong pagpipilian. Gusto niyo yun? Single. Merong options, merong choices. Magaganda na potential. Positive possibilities, opportunities ang parating sa inyo. Why not? Yung pagiging charming nyo. Yung inyong charm. Maring dumami ang inyong mga admirers. Yes po. The energy, the emperor ay narito. Andito yung opportunity. Kung ito lamang ay paghihintulutan nyo guys ha. Of course dito iba-iba po tayo ng atake sa proseso ng healing, the 3 of Swords. For some na nandito sa recovery stage. Ayan, but dito parang ready na eh. Or maging ready. Baka ito yung pinaka-advice. Manifestation card, the Page of Pentacles, opportunity po ito, kahit pa naka-reverse, paniwalaan nyo lang. Na, lalo pa sa ilan ha, tayo po ay general reading, just only take what resonate, na merong ilang pinagdaanan sa relasyon na parang hindi nyo pa rin natatanggap or matanggap-tanggap yung tamang justice sa pag-ibig. Unti-unti. Hindi nyo kailangan madalian. Pero I feel na meron kayong masasolve. May solusyon, resolution, at dito mas mabubuksan yung opportunity, yung pinto ng opportunity para sa mas merong hustisya na pag-ibig. Meron ba? Hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero medyo nag-highlight dito ang ilang sitwasyon, lalo kung meron kayo pinaglalaban sa batas. Guidance lamang po ito ha. Sobrang mag-a-apply ito actually astrologically since mag-highlight ang inyong mga 9th house this new year. Yes. 9th house po pumapasok. Anything connected, legal matters, government. Kung meron kayong inilalaban talaga, pinapaangat na hustisya. Okay, yung ilang laban na tanging kayo lang nakakaalam kahit ganun lang. Again, recovery, solusyon, resolution, may pag-aayos, may pag-resolba. Kasi umaangat din po yung power nyo, yung energy na maayos ito. Okay, so I feel kaya siguro parang meron kayong namimiss na chance sa love, no matter what your relationship status ha. Kasi meron kayong ilang laban sa buhay. Or meron talaga kayong napapaangat dyan na kailangan mo, napakiramdam nyo, unahin muna yun. Trabaho, why not? Or ilang priorities, pagiging practical. So dito, Sagittarius, tanungin din ang sarili. Kasi meron akong gandang nakikita, ang dami. Marami kayong pagpipilian. So sana hindi nyo yun ma-miss ang buhay kasi hindi laging andyan yung opportunity. So grab it. Wow, grab mo na yan. Oo. Lalo pa for some din na nasa LDR, long distance relationship, may magandang possibility po dyan. May ilang admirers akong nakikita, single. Pero just because umangat dito, sabi kasi ni Moonchild go with the flow. Okay? Sabi ko nga guys, iba-iba tayo ng atake dun sa healing, sa pagiging handa. Of course, you have to be ready, physically, mentally, emotionally. At meron akong healing, paggaling, paghilom ng ilang sugat na puso. Yes, magiging handa ang mga sitwasyon, ang universe, ngayong bagong taon para maalayan kayo nung magagandang posibilidad. Deserve nyo to. May ilang exciting opportunities sa love. Or talaga may travel. Meron ba? Or merong pupunta sa inyo. A-fam na ba yan? Kasi nag-highlight po mag-highlight this year ang anything connected abroad. Kung magiging bukas kayo kahit over the net yung connection, why not? Merong ganda, may sagana. May paghilom, baka makatulong yun. Okay? Para higit kayong tumibay at maging malakas sa inyong mga buhay. Yes po. Or eto na tayo, lalayo pa ba tayo couples in a relationship, lalo kung meron na kayong ilang pinagdaanan na hindi kagaanan sa relasyon at naipaglaban nyo na yung justice, kumbaga,
na magkasama pa rin. Ano man yung mga chances na ito na hindi madali, pero kinaya niyo na magkasama pa rin. Naging stronger kayo lalo. Why not? The Seven of Cups, guys. Five of Swords. Page of Pentacles. Full of opportunities. Again, it could be something merong marireveal na katotohanan or justice. Connected din yan sa marriage. Yes po, for some, kung single, maring makatanggap kayo or kayo tong magpaparating ng love proposal, message sa inyong mga iniirog, or kung kayo yung mga nasa relasyon na nga at pinagtibay na kayo ng ilang pagkakataon, it could be a marriage proposal. Yes po. So, ang ganda, mas mature, mas malawak na yung pag-unawa nyo ngayon, mas matibay na Sagittarius sa love ang angat, kumbaga 2.0 version, better version, kung paano nyo i-handle ang relasyon kasi nga mas na kayo. Pinatatag na rin kayo ng buhay. Higit kayong tumatatag, guys. Kahit pa sa mga pagkakataon, feeling nyo, hindi pa ready. Yes po, ito ay isang proseso. Wala namang overnight success. For some, maaring nadidelay. May ilang delays lang. Pagkatiwalaan yan, trust the process, patuloy din na tiwala sa inyong mga sarili. Okay? Be confident, be optimistic lang po sa inyong mga buhay love life. And of course, yung trust na pwede nyong may alay patuloy na paniniwala sa kanyang ibibigay sa inyo, sa inyong faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, samahan ng patuloy na dasal, kung ano yung nilulook forward nyo pa sa inyong mga buhay, pag-ibig. Manifestation card, guys, hindi lang sa mga tala ito ipapaangat, pero higit sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, ang Lord, syempre pa, wala siyang ibibigay sa inyo na hindi nyo matatanggap yung deserve nyo, yung justice na balance. Okay, na hindi makabubuti sa inyo. So, patuloy nyo pa yung paangatin sa Kanya. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages, 2026, buhay, pag-ibig, relasyon para sa inyo. Bagong taon, Sagittarius. Hi Capricorn, 2026, buhay, pag-ibig, relasyon. Ito na po ang inyong reading. Anong aasahan nyo? Anong parating sa inyo sa bagong taon na ito, 2026, when it comes to your love life? Energy check tayo. Para sa mga Capricorn po na maaring makapakinig nito, guidance advice para sa kanila. Message 2026 Capricorn, guidance for you. Pagdating po ito sa buhay, pag-ibig, relasyon ng mga Capricorn, ngayong bagong taon, anong aasahan nila? Anong parating? Okay. Alam nyo, love reading tayo, pero as a Capricorn, unang-una umangat, alam ko love reading, guys. Pero as a Capricorn, ang inyong mga buhay paggawa na very natural sa inyo, yung pagiging career, goal-oriented nyo, ito talaga yun sa tarot. Connected sa career. Pakita natin sa tape. So parang trabaho pa rin, ano? Or meron kayong tatrabahuhin ngayon sa inyong mga buhay pag-ibig. Meron ba? Meron kayong higit na bibigyan ng focus, attention sa inyong mga love life. No matter what your relationship status, Capricorn, single, in a relationship, or married, I see na parang merong paghihirapan, pagsisikapan, kasi wala namang overnight success. King of Wands, Queen of Cups, reversed. The Magician, okay, Four of Cups. Three of Pentacles, Wheel of the Year. Pakita natin at pa tayo, Knight of Wands. Urong ko lang kayo. So, una yung na-mention ko na, unahin na natin yung merong kailangan trabahuhin sa relasyon. Na-mention na natin. Kailangan ayusin, kailangan ma-develop, or ma-improve, lalo pa po for some of you couples in a relationship na merong pinagdaanan nitong mga nakalipas na pagkakataon sa kanilang buhay, pag-ibig, pamilya, yes po, or buhay mag-asawa na hindi madali. I will be honest, hindi natin tatamisan ito. For some of you Capricorn, may ilang challenges akong nakikita na in a way parang
ang hirap niyang i-work out, ang hirap niyang panghawakan. Dahil maaring umangat yung ilang differences na very normal din. Sa anumang relasyon guys, may pagkakaiba ang bawat isa. Wala naman pong perfect relationship. Okay? If ever ngayon pa lang or at one point ngayong bagong taon, couples in a relationship ay dumaan kayo sa ilang pagsubok, sa ilang hindi kagaanan, sa inyong koneksyon. Isa lang yung umaangat dito na totoo naman. Ang mga bagay-bagay ay may dadaan daw po sa mabuting usapan. So, communication is the key. Okay, mapangahawakan nyo ito. Pag-usapan. Oo. At walang imposible na this is something maayos, magwo-work ulit. Actually, maaring dumaan kayo, yes, sa ilang transitions, transformation, patuloy na changes, i-claim natin na itong mga hindi kagaanan na pinagdaanan nyo na or pwedeng pagdaanan this year, yan po ay nakakapag-ambag or makapag-aambag sa higit nyong ikatatag sa pagsasama. Okay, mas positive or mas mapapaangat nyo yung pasasalamat. Yes po. May pagka-intense, may pagka-extreme. So, sana itong intensity na ito ay mas mag-ambag talaga dun sa energy na kung saan mas mapalalim niyo yung connection. I feel for some din na merong para bang renewal, rebirth yung energy, may mga bago, pagbabago, or why not, Capricorn, maybe this is a sign, lalo kung matagal na kayo magkasama, mag-asawa na, or sa isang relasyon na parang wala nang masyadong energy, hindi na siya magical, the magician is in reverse, parang wala masyadong ganap. Why not? Try something new, something different. Oo, yung approach nyo, kung paano naman kayo makakapag-bond sa mas practical. Baka dyan, no, yan yung kailangan yung i-work out together. Para sa mas ika-improve ng bawat isa sa koneksyong ito. Okay, I see good fortune guys, positive possibilities. If ever, lalo pa kung kumaharap na kayo sa ilang tension ito, why not? Mayroong reconciliation, may pag-aayos. Lalo kung maidadaan nyo ito sa mabuting usapan. Pero kung totally wala, hindi pa kaya ng energy, huwag nyo ipilit. Kasi baka hindi pa handa ang mga bagay. Gaano man kayo kahanda na. Okay, more on self-care, self-love, yes. I-priority nyo muna kung ano yung kailangan, trabaho, pera, pamilya, kung meron na kayong mga anak. Okay, dumaraan lamang po kayo no, sa patuloy na transformasyon. Sabayan nyo to. Sabayan nyo yung agos ng, ng tubig. Agos ng tubig ng buhay. Single. Paano naman kaming mga single moonchild? Yes, why not? Timing lang, wheel of the year, single ka pa man or nasa isang relasyon, the night of wands, may someone na parating. Maaring ito na yung matatawag mong knight in shining armor, why not? May pagka-intense na aking na-mention, malalim, may hugot, maramdamin, ano yan? Kumbaga, I feel may pagkaseryoso. Yes. Parang, ngayon pa lang, why I feel na meron na ba kayong manliligaw para sa ilan? Or meron kayong gustong ligawan? Meron na kayong napupusuan? Na baka dito, ito yung gusto nyong alayan ng higit na attention focus ngayong taon. Maganda yung flow, tuloy lang kayo. Huwag nyo lang mamadalian ng proseso. Timing. Maaaring merong someone na tumatak. Yes. Tumatak sa inyong buhay ngayong bagong taon. At mag-iwan ng influence, single especially, influence sa inyong buhay. Yes, it could be positive or negative. Oo, highs and lows, pero this is something na, so reversal guys ha, baka merong someone kasi na naka-eye on you na eh. May sikreto, yes, may secrets akong nakikita. May ilang naka-hide na hindi pa handa na magpakita, hindi ba paangat yung boses, yung expression, yung love language, pero merong chance. Timing lang, baka humahanap na to ng timing for some of you, singles especially. So be ready sa part na yun. Baka out of nowhere meron. Very positive yung energy. Okay, pero kung, ayan nga, unti-untiin to, wag magmamadali, ha?
pag-iisipan, i-enjoy nyo yung company ng bawat isa. Kahit over the net po yung enerhiya, kasi umaangat yung communication, connection, get to know each other more bago kayo bumuo ng, of course, major or big decisions sa inyong mga buhay pag-ibig. Okay, may ilang challenges man, yes, hindi magiging madali. Wala namang madali. But Wheel of the Year, merong purpose. Ano mang pwede niyong pagdaanan ngayong bagong taon sa buhay relasyon, yan ay nakatakda. Destined, kumbaga. Kasi may ilang aral dyan. At dyan po kayo higit na pinagtitibay. Yung inyong mga perception sa inyong mga buhay pag-ibig, mas tumatatag kayo sa isang relasyon. Ito yung, alam ko may hugot, no? Pero ito po yung umaangat na guidance advice para sa inyo. Buhay, pag-ibig, relasyon ngayong 2026, Capricorn. Hello, Aquarius. Love reading. Bagong taon, 2026. Ano nga asahan nyo sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon? Kuha tayo ng ilang guidance advice. Aquarius energy po for 2026. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. 2026 Aquarius, ano nga asahan nyo sa inyong buhay pag-ibig? Relationship sector po para sa mga taong ito. May gustong umangat, hindi natin pipigilan. Susubukan natin maging straightforward sa ilang messages. Aquarius, guidance for you. Buhay pag-ibig. The Moon, ang pinakaunang humarap sa inyo. It's all about your emotions, your feelings, may pagka-homey, yung comfort, mother figure, or yung feminine energy, regardless of your gender, no matter what your relationship status, Aquarius. Alam nyo, kulang pa sa kape to. Happy holidays po, ang daming ganap ngayon. Aquarius energy tayo, single ka pa man, in a relationship, or married, dito pa lang sa aking nakikita, may pagkaseryoso. Seryosohan na to. Pagdating sa relasyon, the Moon, Four of Cups, ayan King of Cups, water. So regardless na ma-mention ko, na signs, the Six of Swords, Ace of Wands, Two of Pentacles, Aquarius, King of Swords, Ten of Swords, okay. Maturity, parang urong ko lang kayo, may ilang lessons learned in life na akong nakikita, may ilang realizations. Hindi na kayo magsesettle, kaya ganito umaangat Aquarius, for anything or anyone that no longer serves you. Totoo naman. Okay, para bang, I feel for some of you, the Ten of Swords, may hugot, no? This might mean actually letting go of an unfulfilling relationship. Eto alam ko for some of you, tayo ay general reading. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Especially for couples in a relationship na hindi na umaayon ang mga sitwasyon, yung energy, umaangat ang pagkakaiba. Okay? At dito mag-move forward, may pag-move on para sa mga bagong simula. The Ace of Wands. Maybe this is a sign for some of you, the Four of Cups, to do some reflection, contemplation. Ayan, na pag-iisip. Ano ba yung tinatakbo ng relasyon? Kailangan nyo lang maging klaro guys sa inyong mga nararamdaman at sa itinatakbo ng connection na ito. Of course, very important ang communication. Pag-uusapan ang mga bagay na once and for all, kasi nga una pa lang sabi ko, seryosohan na to. Yung maturity. Kasi baka meron kayong nawa-waste na energy, nasasayang yung mga emosyon. Kasi ang ganda. Kahit pa sa kabila ng ilang aking na-mention na parang hindi okay, may ganda sa hindi kagandahan na umaangat sa inyong baraha. I will be honest. Balance. Ito siguro yun, kinukuha na yung enerhiya na dito na tayo lalaan or magbibigay diin ng focus sa mas positive, sa mas mga bago, or pwedeng mag-iwan sa inyo ng something purpose, meaningful connection pagdating sa love.
At hindi na dito sa hindi kagaanan or hindi sigurado. Parang ganun yung nakukuha ko. Kasi merong mga bago guys, kung pahihintulutan nyo ito, if ever for some of you, dumaan or currently andito sa process of healing, alam ko kasi may hugot si Ten of Swords guys, naka-reverse, parang ang hirap mag-move on, ang hirap magsimula sa una, iba-iba tayo ng proseso dyan, hindi nyo kailangang madaliin, take it easy, take your time. Okay, at pag naging handa ka na, meron ako nakikitang someone, yes, it could be, actually, this year, you could meet that special someone kung pahihintulutan lamang ito at kung handa na kayo ha. Just because nakita natin na meron, ay magmamadali na kayo. Single, yes, meron. Mas seryoso, mas mature, mas balance na relationship ang parating. Kumbaga, sabi ko nga, kasi may mga lessons learned in life na. May mga natutunan na kayo, may mga nabaon na kayong experience or aral. Gamitin niyo raw yan ngayong bagong taon sa mga susunod na yugto ng inyong buhay relasyon. Oo, at hindi na, sabi ko nga, hindi na kayo magsisettle sa mga hindi okay. Trust your instinct, follow your heart, the moon is here, malakas ang inyong mga pakiramdam, huwag yung babaliwalain. Other messages for some of you, sabi ko may pagkaseryoso, couples in a relationship na andito na. Marami na kayong pinagdaanan, kumbaga nalagpasan na ito, ito pa rin kayo, matibay pa rin kayo. Nagiging strong pa rin yung relationship. Hindi kayo nagpatinag sa ilang imbalances, sa ilang hindi pagsabay at umangat ng ilang differences. Wala naman pong perfect relationship. Pero kinaya nyo. Hindi nyo binitawan ng isa't isa. Kung napanood nyo na guys, uploaded na po ang ating yearly tarot scope. Meron tayong love reading din doon para sa mga Aquarius 2026. Maaring na-mention ko na to doon, pero sa Jupiter, which is the planet of luck, abundance, wealth, happiness, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter kasi it will enter your 7th house of relationship, partnership, and marriage this year. Especially second half po. So, ayun na. Mas seryoso na ang mga sitwasyon, guys. Maring ang ilan po ay meron ng gustong ibahay. Ibahay, yung maturity, yung level of maturity po ay narito. Maaring makatanggap kayo. So, reversal tayo ng marriage or love proposal ngayong bagong taon. Gusto niyo ba yun? Especially sa mga connections na marami na rin nalagpasan or talaga bang parang pinagtibay na rin kayo ng ilang pagkakataon. Ito na. Magiging handa na marahil inspired yung energy to take some action para sa mas seryoso, mas malalim na connection. Okay. Yes naman. I-claim na ba natin yan? Balance lang po in prioritization pa rin. Na-mention ko to kanina before your sign. Kasi parang ang daming nakahain sa inyong harapan or pwedeng ihain ng universe this new year. Business, work, tapos love. So, prioritization. Kung ano yung kailangan muna, doon muna maging practical din yung approach pagdating sa pag-ibig nang hindi nyo ito minamadali. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. May pagtanggap, may kasiyahan din akong nakikita, pero mas seryoso, kalma ang enerhiya. Ito yung umaangat, guys, na message, guidance, advice para sa inyo. 2026 love reading po ito, Aquarius. Hello Pisces, ito na po ang inyong reading 2026 buhay, pag-ibig, relasyon. Anong kailangan guidance ang inyong marinig ngayon? Okay, ito na. Simulan na natin to Pisces. Hingi tayo ng guidance para sa inyo Pisces 2026. Anong aasahan nyo? Anong parating sa inyong mga buhay, love life? Message po. Pisces energy para sa mga taong maring makapakinig dito. Pisces advice for 2026. Subukan nating maging straightforward para sa mga Pisces. Guidance po. Okay? Para sa kanila.
Sige, kumpol ng nagsibagsakan. Hindi natin pipigilan. Humarap. Agad-agad. Meron bang kasalan? Meron ba? Unang humarap. Pero regardless guys ha, tayo po ay general reading. No matter what your relationship status, Pisces, single ka pa man in a relationship or married, I see celebration. Yes, inspiration, motivation, happiness, fulfilled. Alam ko matamis ito, pero ito talaga yung pinaka-umangat sa inyo. Sige, unang-una. Position lang natin ito ng pagganito, 7 of Swords. Okay. Pisces 2026, kita mo, pagtingin ko sa camera, hindi pantay. I see exciting opportunities, parang may pagka-adventurous yung eksena dito. Knights ang umaangat, marahil ito na ang inyong mga knight in shining armor, single, why not, and ready to mingle. Ito na yun. Kung magiging bukas lang naman kayo dito guys, meron akong nakikitang someone, single, ayan, na-mention ko na, singles, single na Pisces 2026, baka naman, through your friendship or ilang connections ito, or kapag sa isang celebration, event, party, wedding na umangat dito, merong ilang kaibigan or connection nyo ang magbigay daan patungo kay the one. Why not? Ito lang naman ay kung magiging bukas or handa kayo ha. Kasi nakakakuha ko ng energy for some of you, maaring hindi pa ready. Kung hindi pa kayo handa, Pisces, wag nating ipipilit, of course. Lalo pa kung nitong mga nakalipas na pagkakataon sa inyong buhay relasyon ay hindi naging magaan talaga. Okay? Yes, but I see opportunity. Kung papahintalutan nyo, kasi for some, maaring andito, no, as a Pisces, may tendency at times na maging secluded or hindi natin nilalahat. Pero meron tayong ganyang mood na hindi pa handa, pero gusto, okay? Kung magiging ready ka na talaga, physically, mentally, emotionally, moving forward yung energy, then go for it. Nang hindi ka naman nagmamadali, ha? Kasi meron din ako nakikitang indication dito na very important daw, single Pisces, na syempre naman ayaw nating madalian ng mga sitwasyon. Kasi hindi magiging okay. Sabi ko nga meron dito maganda yung energy, fiery. Yes. Pero very important, nakikilalanin muna ang taong ito, ang bawat isa, enjoy nyo muna yung company at pagkakatiwalaan yung proseso, step by step. Okay? Ayun lang naman. Kasi para sa ilan, maaring wala moonchild wala naman parang, kasi of course, you have to do your part, Pisces. You have to put yourself out there. Connect, reconnect. The Three of Cups, Ace of Pentacles kasi, naka-reverse, si Queen of Swords, ang daming tumatakbo naman sa isipan nyo Magaganda na possibility. Hindi yan imposible kung pahintulutan nyo ito, but you have to do your part. Okay? Kasi baka meron kayong namimiss Baka meron kayong namimiss na chance or opportunity na pwede naman sana. So, lawakan yung inyong isipan. Alam ko, love reading to kasi baka meron pagka-busy sa ilang situation na okay naman, ready na kumunchad, yun lang. Merong ilang priorities na baka naisasantabi yung sitwasyon na ganito kasi umangat yung obligations nyo sa trabaho or pamilya as a Pisces. Oo, malambot ang inyong mga puso sa family or sa ilang priorities. So yun na, prioritization is the key guys. Balance, na hindi madali. Pero kung mabibigyan niyo yan ng higit na tuon at focus, attention, merong someone na parating sa inyong buhay. Okay, may spark, may kilig, may ganda akong nakikita. Very fiery yung energy. Okay, dito tayo, couples in a relationship at may pagkaseryoso na sa kanilang buhay, relasyon. I see positive possibilities. Yung una kong na-mention, baka merong proposal, wedding, na magaganap. Alam ko, diretso kasi unang bumagsak, humarap sa atin. Why not?
exciting. May pagka-adventurous pa nga ang 2026 para sa inyo. Gusto niyo yun? Buhay, pag-ibig, relasyon, sagana sa pag-ibig, balance ang aking nakikita na ang ganda. Okay? Maaaring merong confession, revelation. It could be positive or negative. Yes, for some of you, tayo ay general reading. Kung ngayon pa lang mag-a-apply yung nabanggit ko po, na parang hindi nagiging magaan ang relasyon. Na parang merong hindi tama. Okay? At parang may ilang nagkakaroon ng delays. Hindi na nagiging balanse ang mga bagay. Then maybe, ito yun couples in a relationship, baka naman nasa maling relasyon. Alam ko, diretso yun. Kasi I see positive potential po sa inyong baraha. Yun lang. Kasi baka ang ilan ay stock up pala na hindi nyo na namamalayan. Kaya meron kayong namimiss na chance or magagandang posibilidad. Kasi nasa maling tao kayo. So, anong gagawin? Do some reflection. Paangatin yung katotohanan, pawang katotohanan lang. So, reversal tayo, yung energy natin every time. Couples to in a relationship, yung pagiging totoo, yung honest, very important, totoo naman, open and honest, heart-to-heart conversation, na once and for all, saan ba kayo gusto? Or ano ba yung gusto nyo sa inyong buhay pagsasama? Okay, of course, at the end of the day, kayo po ang higit na makapagpapasya. Sa dalawa yun, nakuha natin kasi tayo po ay general reading. It's either medyo hindi kayo nagiging okay, hindi na umaayon ang enerhiya sa bawat isa, or ito na nga, ready na, content na, happy na. Then, ayan, papunta na kayo sa mas malalim, mas secure na pagsasama. Okay. Ayun yung pinaka-advice na nakikita ko dito para sa inyo, guys. May pagkaseryoso, fulfilled, balance. So, do some reflection, ha. Kung ano yung nakikita nyo kayo, pakita natin sa live. Tayo ay live na live. May pagsasaluhan akong nakikita. Compromise, balance, yung partnership. I-work out nyo to together para sa celebration. Sa celebrasyon ng inyong mga puso. At the end of the day, Pisces, ano man ang katayuan or pwedeng itakbo ng inyong buhay relasyon ngayong bagong taon, sana una at huli ay piliin nyo ang maging masaya. Kasi una pa lang, selebrasyon na ng mga puso ang umangat sa inyo. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig. 2026 love message po tayo para sa inyo, Pisces.